Mga kapuso, sa ika-20 araw ng Fire Prevention Month, natupok ngayong hapon ng daang-daang bahay rito sa Barangay Damayang Lagi, Quezon City. At narito ngayon ang News TV Quick Response Team para sa latest sa naganap po na fire incident. Opisyal na pong naapula pasado alas 5 ngayong hapon ang sunog na umabot sa pinakamataas na general alarm. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog malag 1:30 ng hapon kanina sa ikatlong palapag ng isang bahay. Mabilis itong kumalat sa mga katabing bahay na pawang gawa sa light materials. Nagtulungan sa pagbitbit ng mga gamit ng mga residente. Sa isang video, makikita pa sa bubungan ng isang babaeng may bitbit na ventilador. Mag-aalas 3 ng hapon, umabot sa general alarm ang sunog. Ibig sabihin, kinakailangan ang pagresponde ng lahat ng mga pamatay sunog sa kalapit na bayan o probinsya. Isang fire volunteer at isang residente ang nasugatan. Mahigit 700 pamilya ang nasunugan, mahigit 200 establishmento ang nadamay. Tinatayang mahigit 2 milyong piso ang halaga ng mga ari-ariang natupok. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Mga kapuso, 5:12 ng hapon, idineklarang fire out ang fire incident dito po sa Barangay Damayang Lagi. Ipakikita lamang namin sa inyo ang nangyayari sa kasalukuyan. Patuloy pong sarado ang kahabaan ng E. Rodriguez Avenue at kung inyong makikita kung bakit narito pa rin ang hilera ng mga truck ng bumbero ay patuloy pa rin po yung tinatawag nilang mapping up operation sa fire scene na naroon po sa 3 poste ang layo mula dito sa aming kinalalagyan. Yung pong kanan, kung nasan po ang isang pribadong ospital, yung pong parking lot ay nagsisilbi ngayong evacuation center. Yung pong mga nasunugan ay naroon sa area na iyon. Babalik po tayo mga kapuso dito sa ating area kung saan naman natin makakausap at makakapanayam ang mga opisyal ng Bureau of Fire Protection Quezon City para magbigay po ng karagdagang update sa mga isinasagawa nilang pagsisiyasat at tungkol pa rin sa insidente. Samantala, ilang beses nang nagkasunog dito po sa Barangay Damayang Lagi sa nakalipas na mga taon. Gaya noong December 11, 2015. 2 linggo bago magpasko, 9 ang nasawi. Noon, kabilang ang isang nanay at anak niyang 1 taong gulang. Magkakaanak din ang ilang pang nasawi sa sunog. Isa ang sugatan, 50 bayan ang tupok at mahigit 100 pamilya ang nawalan ng tirahan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagmula ang sunog doon sa isang paupahang bahay. Anila, posibleng dulot iyan ng overloaded na jumper o iligal na koneksyon ng kuryente. Noong February 12, 2017 naman, lagpas 200 bahay na sunog at nasa 700 pamilya ang nawalan po ng tirahan. Sa kasagsagan ng apoy, sunod-sunod pa ang pagsabog ng mga tangke ng LPG. Pahirapan ang pag-apula noon dahil bukod sa gawa sa light material sa mga bahay, malakas din ang hangin. Sa mga sandaling ito mga kapuso, makapiling natin live si Ginang Elizabeth Telen. Siya po yung isa sa mga residenteng nasunugan dito po sa Barangay Damayang Lagi. 10 po na mga kasama ko sa programang ito, kami po yung nakikiramay. Ma'am, kamusta po? Anong pwede niyong i-share na kwento sa ating mga taga-subaybay kaugnay po ng nangyaring sunog? Sana po mag-ingat sila sa apoy dahil yan ang matinding dagok sa buhay natin na pag-ingatan ang sunog dahil yan ang nakakamatay na sunog na yan, yung apoy. Ma'am Elizabeth, nasaan po kayo na sumiklab ang sunog? Nandyan po sa bahay pero sa likod ng bahay namin sumiklab ang sunog. Paano ho yung pangyayari? May sumigaw ba? May sumigaw po. Oh. May sumigaw doon. Tapos yun, lumabas kami. Ang inuna naming niligtas yung tangke para hindi sasabog na doon sa bahay namin. Okay. Yun lang ang niligtas namin dahil nasa likod. Mainit na sa loob ng bahay namin dahil sa likod ng bahay namin. Meron ba kayong narinig na pagsabog bago sumiklab ang apoy? O paano yung naalala nyo pa kahit paano na makapagbibigay tulong ho sa mga investigador para mabigyan linaw ang pinagmulan ng sunog? Ang nakikita lang namin malakas na apoy, sir, at saka malawak yung usok. Oh. Yun ang naano namin, yung pagputok na huli na, yung malawak na ang apoy, yun ang nagputok Ano na. pong makagamitan kung meron man na Miss Elizabeth ang inyong naisalba? Yung isang dryer lang at saka yung hayop namin na pusa, yan lang. Tsaka yung gas, tangke ng gas. May mababalikan po ba kayo mamaya na structure ng bahay ninyo na pwede pang tira? Ay sir, wala na po, sunog na po ang bahay namin. Ilang taon na po kayong naninirahan dyan, Na Ma'am 40 Elizabeth? years na po kami dyan nanirahan. 40? 40 years po. 40 years. Opo. Hindi raw ito ang unang beses. Ito ay... Hindi po. Nung nung huling sunog ay 2011. 2011. Ebo.
Ano ang abiso sa inyo? Kayo ho, saan ho kayo magpapalipas na magdamag ngayon? Dahil talagang nakita ko yung fire scene kanina, wala ho talaga natin ang structure. Ay sir, wala pa kaming kung saan kami matutulog ngayon. Basta dito lang kami sa may harap ng De Los Santos muna kami. Wala pang pabiso sa amin kung saan kami matutulog itong gabi. Kamusta po yung mga mahal sa buhay ninyo na kasama nyo sa bahay na naninirahan? Okay naman po. Kasi ang mahalaga, buhay mo na ang iligtas. Hindi mo na yung mga gamit. Kasi ang gamit, madali lang bilhin yan kung sa buhay. Kung kayo ho ang magkikwento, Ma'am Elizabeth, mabilis ho ba yung pagkalat ng apoy? Mabilis po ang apoy dahil yung sa likod namin ng bahay mismo ang nag-umpisang sunog. Kaya pag bumalik ka na doon, hindi na mausok na po, sir. Meron na ho ba nakapagkwento sa inyo o nalaman nyo na ba kung ano ang posibleng pinagmulan? Ang sabi daw nila, narinig namin na sirado daw na bahay, na may pumutok daw sa loob. Yun lang ang narinig naming kwento, sir. Opo. Pero hindi namin alam kung ano talaga ang dahilan talaga. Basta kwento lang po, sir, namin narinig yun. Yun lang po, Ano sir. po yung pwedeng maitulong ng programa na ito na sa pamamagitan ng panawagan maipaabot po ng ating mga kababayan, mga kinaukulan na handa ho magbigay ng tulong sa inyong mga nasunugan? Sana po matulungan mo po kami yung nasunugan dito kahit kumot, tubig o yung mga pagkain lang po. Ang hinihiling ko po sa mga nakakataas, sana po tulungan na kami. Ngayon wala kami matulugan ngayon dahil sunog na ang bahay namin. Okay. Maging particular po tayo. Anong kailangan? Damit? Ano? O damit, kumot. O pagkain po, malaga. Tubig, yun ang malaga. Tsaka banig, kumot, yun po. Yun. So Wala dito nang- muna kayo sa Bangketa ho magpapalipos sa magdamag. Ano ho? Opo, dyan muna po kami. Kung papayagan kami ng De Los Santos dyan, dyan muna po kami. Okay. Mga kapuso, si Ginang Elizabeth Dalen. Siya po yung isa sa mga residenteng nasunugan dito po sa Barangay Damayalagi. Ma'am, sana makatulong ang programang ito. Magandang hapon. Salamat, sir. Kaugnay naman ng isasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection, makapiling dating live si Director Leonardo Banyago ng PFP. Sir, magandang hapon, welcome sa QRT. Latest po sa isinasagawa ninyong investigasyon. So sa ngayon po ay under investigation pa rin yung sunog natin na nangyari. Ito ay nagmula sa bahay na pag-aari ni Mr. Sunny Casas sa bandang ikatlong palapag ng kanyang bahay. Batid namin, Director, na under investigation, pero meron na ho ba kayong kahit papanong natatanggap na kwento, impormasyon na pwedeng pagsimula ng inyong pagsisiyasat? So yung mga investigators natin ay kasalukuyan kumakalap ng mga information na kakailangan natin dito sa pag-imbestiga ng ating nangyaring sunog. General, pumalo po tayo sa general alarm. Pinakamataas, ano ho? Baka pwede niyong i-brief ang ating mga taga-subaybay. Paano ho nangyari? Tinas natin ito sa general alarm dahil nga nakita natin kanina na talagang mabilis kumalat. Nagsimula sa bandang gitna kasi yung sunog at nadamay yung mga nasa palibot na mga bahay. Kaya tinasta alarma at medyo kinapos ng kaunting tubig kanina. Yung mga hydrants natin ay walang water pressure. Kaya nagtaas tayong alarma para lahat ng mga available trucks natin dito sa Metro Manila ay mag-responde dito para umayuda sa pangailangan natin ng tubig. Director, bukod doon sa binabanggit ninyong low pressure tsaka hindi sapat na supply ng tubig, ano pa yung naging balakid ninyo sa fire operation kanina? Yung isa pa ay yung iskinita dito medyo maliliit sa bandang likod kasi. Kaya nakita niyo man dito yung mga trucks natin dito lang sa highway, naglelela sila ng mga fire hoses natin papunta sa bandang likod. At isa pa kanina medyo nakita niyo malakas ang hangin. Sobrang lakas yung hangin kanina kaya medyo mabilis lumaki yung sunog. Opo. Director, merong mga ulat ng mga pagsabog na narinig. Ano ho kaya yun? Yung mga sumasabog na yun, malamang yung mga tangke ng mga LPG natin na talagang na-expose na sa init ay bumigay na sumabog. Yun daw, naging factor din daw yung malakas na hangin kanina, Director. Yung talaga, isa sa mga naging factor kanina, yung mabilis na pagkalat niya, yung malakas na hangin. Kaya nag-decide nga na iataas yung alarma para dumating yung mga ibang mga ayuda natin ng mga fire trucks. Sa opisyal na tala ng Bureau of Fire Protection, Director, pang ilang fire incident na po ang sumiklab dito sa lugar? So ayon dito sa ating city admin nga, pang-walo na ngayon na sunog dito sa lugar na to. So pang-walong sunog na itong sunog na ito dito sa area na ito. Consider nyo ba talaga itong talagang peligrosong lugar? May rekomendasyon nyo kayong gagawin sa Quezon City Hall, Director? Palagi naman nilang kinukwento na isang area ito, fire-prone area, dahil nga sa maya't maya nagkakaroon ng sunog dito. At palagi naman na nagbibigay ng paalala, yung palagi natin sinasabi na dapat ay makialam yung mga tao dito talaga sa pag-iingat sa sunog. Kasi nga sabi natin, yung fire prevention ay hindi lang concern ito ng Bureau of Fire, kundi concern ng pangkalahatan. Kaya nga dapat ito, yung lahat ng mga residente dito, dapat ay maging
makialam din sila kung paano pag-iingat para maiwasan natin yung magkaroon ng mga paminsalang sunog. Maging particular tayo, Director, bago tayo magtapos sa panayam na ito. Ano ho yung kumbaga tatatak sa isipan ng mga panawagan mula po sa Bureau of Fire Protection? So, yun nga sa ating tala, karamihan nga, especially sa mga area ng mga informal settlers, ang nagiging cause ng mga fire incident natin, karamihan sa mga kuryente. Dahil na rin nga nakita natin naman dito yung mga salasalabat yung mga kuryente kung minsan o kaya nag-top sila, nagkakaroon ng overloading. So yun mga nagiging dahilan kung minsan sa mga sunog dito. Kaya sabi natin palagi pinapanawagan na iwasan natin na magkaroon ng mga overloading ng mga electrical system natin at huwag tayong yung mga octopus connection. Iwasan natin yon na paggamit nun. Especially yung mga paggamit din ng mga appliances natin. Tignan natin kung luma na siya ay paayos natin, especially yung mga electric fan. Ito ba, mainit na panahon yung electric fan. Kung minsan yan, kung napapansin ninyo, yung nag-stock up yan, ay ginagamit pa rin. So yan po ay madalas na pwedeng pagmulan ng sunog. Mga kapuso, si Director Leonardo Banyago ng Bureau of Fire Protection. Sir, maraming salamat. Magandang hapon. Nakaka-3 buwan pa lang ang 2019 pero daan-daang sunog na ang naitala sa buong Metro Manila. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, National Capital Region, may 273 fire incidents nang naitala sa Metro Manila mula March 1 hanggang kahapon, March 19. Hindi pa po kasama riyan ang mga sunog ngayong araw sa Pateros at dito po sa Quezon City. Pebrero ang may pinakamaraming sunog sa ngayon na pumalo sa halos 400. Mahigit 300 naman ang naitalang sunog noong Enero. Nasunog din ang 2 sidecar na ginagamit bilang patrol sidecar ng isang barangay sa Makati City. Ang iniinalang sanhi, pinaglaro ang posporo ng 2 bata. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Makikita sa video ang paparating ng 2 bata dakong alas 7 ng umaga noong nakaraang linggo. Agad silang dumiretso sa 2 sidecar na nakaparada sa isang bakanting lote sa Bangkal, Makati. Ilang minuto pa, makikita nagtatakbuhan palabas ang 2 bata. Nasusunog na pala ang mga sidecar hanggang tuluyan na ito maglagablab kasabay ng maitim at makapal na usok. Kaya pala biglang malakas yung apoy, meron palang kutsyon na foam. Ginagawa nilang tambayan. So siguro naglaro ng pospro, ng apoy, bigla yung liyab. Made of kasi fiberglass yun, kaya ganun kalakas pala ang apoy. Nataranta ang ibang residente. Sinubukan nilang opulahin ang sunog pero hindi ito umubra. Ang ilan, mabilis ang inalis ang mga sasakyang nakaparada sa lugar. Kinumpirma ng barangay na mga patrol sidecar nila ang nasunog. Pero matagal na raw nila itong hindi nagagamit. Ginagawa rin daw na tambayan at palaruan ng mga batang dayo ang nasabing lugar kahit pa laging sinisita ng barangay. Hinto kayo, mamay babalik na naman sila. The usual behaviors of these mga bata. Pasawayin mo, tapos babalik sila. Base sa datos ng Bureau of Fire Protection mula 2008 hanggang 2018, 2 hanggang 3% ng mga natatalang sunog sa buong bansa kada taon ay dulot ng nakasiding posporo o lighter. Noong nakaraang taon, sinindihang posporo o lighter din ang napag-alamang sanhi ng 379 na sunog sa bansa. Marisol Abduraman, GMA News. Mga kapuso, alam niyo po ba kung anong gagawin sakaling huwag naman ho sana magkaroon ng sunog sa inyong lugar? Iba pa rin po ang naghahanda. Narito ang QR Tips. Kung maliit lang ang sunog, patayin ito gamit ang tubig o fire extinguisher. Pero kung kuryente ang sanhi ng sunog, carbon dioxide extinguisher ang dapat gamitin. Agad na tumawag ng bumbero kung hindi kayang kontrolin. Para malaman kung nasunog na ang kabilang kwarto, salatin ang doorknob gamit ang likod ng kamay. Kung mainit ito, humanap ng ibang daan palabas. Unang naiipon ang usok sa kisame, kaya imbes na tumayo, gumapang papunta sa bintana o labasan. Takpan din ng basang tela ang ilong para hindi malanghap ang usok. Kung nasusunog ang suot na damit, mag-stop, drop, and roll habang nakatakip sa mukha ang mga kamay. Para naman maiwasan ang sunog, huwag iwang bukas ang kalan o hayaang nagbabaga ang uling na panluto. Ugaliing inspeksyonin kung may tagas ang tangke ng LPG at kalang degaas o kerosene. Palitan din ang kable ng kuryente na luma at sira na. Sa mga gumagamit naman ng extension cords, iwasang punuin ito ng mga nakasaksak na gamit. Huwag i-overload ang extension cords. Ilayo ang kahoy, papel, tela, at iba pang mga bagay na madaling masunog.
sa kandila at iba pang maaring pagmula ng apoy. At importante ring planuhin ng pamilya ang ruta palabas ng bahay kung sakaling magkasunog.